Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Isa na po ako sa mga avid listeners ng inyong programa sa radyo at sa pamamagitan ng aking pamangkin na siyang nagturo sa akin ay nalaman ko rin ang inyong official YouTube channel, ang Papa Dudut Stories. Siya nga pala, ako si Nena. 31 years old na ako ngayon. At dati akong canteen helper sa isang private school dito sa Tandang Sora. Simple lamang ang istorya ng buhay ko na mabigat sa una. Pero kinalaunan ay naging masaya at alam kong kapupulutan ng aral. 20 years old ako noon. Nang una akong ma-inlove kay Vic, isang taxi driver. Mabilis ang mga pangyayari. Kaagad na nahulog ang loob namin sa isa't isa. Minahal ko siya at ibinigay ko sa kanya ang buong buhay ko. Pero hindi naging sapat yon para mahalin ako ng buo ni Vic dahil dumating ang araw at ipinagpalit niya ako sa ibang babae. Masakit yon sa akin at halos magdugo ang puso ko noon. Pero hindi po ako nawalan ng pag-asa at naghabol ako kay Vic. Sa mga panahong ding iyon ay nalaman kong buntis ako. At syempre, si Vic ang ama ng dinadala ko. Kaso hindi naging sapat na mabuntis ako para manatili sa akin ang lalaking mahal ko. Sapagkat ipinagtabo yan at iniwan pa rin niya ako para sa ibang babae. Nung una ay hindi ko kaagad natanggap na iniwan ako ni Vic. Kaya panay ang iyak at pagtangis ko sa kanya. Pero sa tulong ng mga nagmamahal sa akin ay unti-unti rin akong nakabangon. Nanganak ako kinalaunan at mag-isa kong pinalaki ang aking anak. Doon ay nakahinga na ako ng maluwag. Akala ko kasi tapos na ang unos sa aking buhay. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay isa na namang unos ang dumating sa buhay namin ng anak ko. Nagkaroon ng leukemia ang aking anak na si Joy at halos araw-araw ay pinahihirapan siya nito. Bilang isang ina, masakit yon sa akin at parang dinudurog ang puso ko sa tuwing dumaraing sa sakit ang aking anak. Isang araw ay muling isinugod ko sa ospital si Joy dahil sa kanyang sakit at halos mawalan ako ng lakas. Buti na lamang at kasama ko ang aking ama na siyang tumutulong sa akin sa pagpapalaki sa aking anak. Joy anak, parang awa mo na, huwag mo akong iwanan. Mahal na mahal kita anak, magpalakas ka. Tibayan mo ang loob mo at huwag kang mag-alala. Palaging narito lamang ako sa tabi mo, sabi ko sa aking anak na noon ay nagpapahinga na. Diyos ko, sana'y maghimala kayo. Tulungan niyo po sana gumaling ang anak ko. Nagmamakaawa na po ako sa inyo. Dasal ko pa noon sa Panginoon. Lumapit naman sa akin ang aking ama. Anak, tumahan ka na. Kanina ka pang iyak ng iyak dyan. Baka magising ang anak mo, sabi niya sa akin. Hindi ko po mapigilang umiyak. Lalo na po tuwing sasagi sa akin. Yung sinabi ng doktor kanina tungkol sa kalagayan ni Joy. Itay, malala na raw po yung cancer niya. Sabi pa po ng doktor, malaki ang posibilidad daw na mamatay ang anak ko. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay napahagulhol na ako. Hindi ko po kayang mawala sa akin ang anak ko. Anak, naiintindihan kita. Alam ko ang pag-aalala ng isang magulang sa kanyang anak. Pero payo ko sa iyo, itatag mo ang loob mo. Maging positibo ka. Isipin mo, isa lamang ito sa mga pagsubok sa buhay mo. At malalampasan ninyo rin ito ng anak mo. Oh, nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Karamay mo ako. Wika ng aking ama. At hinayaan niya akong umiyak sa kanyang balikat habang pinagmamasdan namin si Joy. Maya-maya nagising si Joy. Mama, banggit ng aking anak. Agad ako nagpunas ng luha at lumapit sa aking anak.
Joy, bakit ka nagising? Kumusta ka na? Nagugutom ka na ba? Tanong ko sa kanya. Hindi po ako nagugutom, Mama. Ayos lang po ako, sagot niya. Bakit po kayo umiiyak? Inosenteng tanong pa niya sa akin. Wala pa siyang kamuwang-muwang sa kanyang malubhang kalagayan. Nagpakita ako ng katatagan para hindi mag-alala ang aking anak. Wala to anak, huwag mo nang pansinin ang mami mo, sagot ko. Habang nagpupunas pa ng luha sa aking mga mata. Kaya po ako nagising dahil nakita ko po kayong umiiyak sa panaginip ko. Totoo po pala yung panaginip ko, wika ng aking anak, na nagpakurot pa lalo sa aking puso. Anak, ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan ha. Ipangako mo sa akin na magpapalakas at magpapagaling ka, sabi ko kay Joy habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Opo Mama, promise po, sagot ni Joy. Pagkatapos ay mariin niyakap ako at saka, Apo, huwag mong kakalimutan na palaging magdasal kay Papa Jesus ha. Hilingin mo sa kanya na pagalingin kanya sa sakit mo. Ang sabi naman ng aking ama kay Joy. Opo Lolo, tatandaan ko po, dagdag pa ni Lolo. Ikaw lang ang lakas ng mami mo, kaya magpagaling ka. Huwag po kayong mag-alala Lolo, hindi po ako pababayaan ng guardian angel ko. Masiglang wika pa ni Joy. Pagkatapos ay muli siyang bumaling sa akin. Mama, kapag gumaling na po ako, pasyal po tayo sa mall ha. Tapos kumain po tayo doon. At saka alam niyo po ba, Mama, marami na po akong naiipong piso sa piggy bank ko. Ibibili ko po yun ng regalo sa inyo kapag pumunta po tayo ng mall. Sige anak, ilibot kita kahit saan mo gusto. Basta magpagaling ka lang. Ang sabi ko naman. Mama, may isa pa po akong wish. Gusto ko pong makita si Papa. Hiling ni Joy sa amin. Natigilan ako Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Vic ang kahilingan ng anak namin. Bukod sa matagal na rin akong walang komunikasyon sa kanya. Pero kailangan kong magbakasakali. Tumanggi man siya o hindi. Ang mahalaga na sabi ko sa kanya. Ang kalagayan ng aming anak. Please Mama, namimiss ko na po kasi si Papa. Dagdag pa ni Joy. Nagbuntong hininga ako. Sige anak, papupuntahin ko ang papa mo rito. Promise, Papa Dudut. Pinag-isipan kong mabuti kung dapat ko bang sabihin kay Vic na gusto siyang makita ng kanyang anak. Aaminin ko, masama pa rin ang loob ko sa lalaking yon at ayoko na siyang makita. Pero nangako ako sa aking anak na tutuparin ko ang kanyang hiling na makita ang kanyang ama. Kaya sa huli, isang desisyon ang aking ginawa. Nena, kumusta ka na? Kumusta na yung anak natin? Nasaan na kayong nakatira? Buti naman na tumawag ka. Alam mo ba, sobrang nag-aalala ako sa inyo ng anak natin. 9 na taon kang hindi nagparamdam sa akin. Sabi sa akin ni Vic sa kabilang linya. Vic, ang anak natin. Hindi ko na napigilang umiyak noon. O bakit? Anong nangyari sa kanya? Tanong niya sa akin na nag-aalala. May malubhang sakit si Joy. Malala na ang cancer niya. Sabi ng doktor. Baka ikamatay ng anak natin. Ang sakit niya. Kwento ko. Kailan pa may sakit ang anak natin? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na may sakit pala siya? Alam kong sobra na ring nag-aalala si Vic sa anak namin. Matagal nang may sakit si Joy. Patawarin mo sana ako Vic kung ngayon ko lang sinabi. Pero kailangan ka ngayon ng anak natin. Humiling siya sa akin na gusto ka raw niyang makasama dahil puro sa picture ka lang niya nakikita. Ang sabi ko habang umiiyak. Sige, sabihin mo lang sa akin kung saan kayo makikita. Pupuntahan ko kayo ngayon. Sagot ni Vic sa akin. Bilang ina ay ginawa ko ang lahat para maging maayos lamang si Joy. Ibinigay ko sa kanya ang anumang naisin niya at isa na nga doon ang makita ang kanyang ama. Baka yun ang tanging paraan para lumakas si Joy. Papa Dudut. Hindi ko noon makakalimutan
ang unang pagkikita nilang mag-ama. Bakas na bakas ko sa mga mata ni Joy ang labis na pagkasabik dahil wala siyang nakagisnang ama. Si Vic naman ay labis din ang pangungulila sa anak ko at bakas na bakas ko noon sa mga mata niya ang paghingi ng tawad sa anak ko. Kaya simula noon ay hinayaan ko na lamang ang mag-ama na magbonding para na rin sa ikakasaya ng aking anak. Papa, thank you po pala sa mga toys ha. Nagustuhan ko po, lalo na po yung manika. At saka po itong pink teddy bear. Narinig ko ang sabi ni Joy sa kanyang ama. Wala yun anak, basta kahit anong gusto mong laruan. Ibibili namin ng mama mo sa'yo. Basta ipangako mo lang sa amin na magpapagaling ka ha. Wika ni Vic kay Joy. Masaya po ako ngayon dahil nakasama ko na kayo. Dati po sa pictures ko lang po kayo nakikita. Papa, palagi ko nga pong wini-wish kay Papa Jesus na sana'y makasama ko po kayo. Heto, tinupad na po niya ang wish ko, ang sabi ni Joy, na sobrang saya na mga oras na yon. Ako rin anak, palagi ko ring wini-wish kay Papa Jesus na sana isang araw ay makita ko ulit kayo ng mama mo. Alam mo ba anak, 9 years ko kayong hindi nakita, kaya heto ako. Sobra ang katuwaan ko nang tumawag sa akin ang mama mo. Kaya heto, masaya ako dahil kasama ko kayo ng mama mo. Nakaramdam ako ng kasiyahan. Sa mga sinabing yon ni Vic, Papa Dudut, nagbago kaya siya? Handa na ba talaga siyang magpakaama kay Joy? Yun ang ilan sa mga tanong sa aking isipan. Sana to pa rin din ni Papa Jesus. Ang wish ko na gumaling ka na. Kaya kapag natupad yon, ako na siguro ang pinakamasayang tatay sa mundo. Ang wika pa ni Vic. Mama, Papa, may isa lang po akong wish pa. Ano yon anak? Handa naming ibigay sa'yo. Yun ang papa mo, ang sabi ko. Papa, sana po palagi po kayong magkasama ni Mama. Sana po sa bawat pagising ko po ay makikita ko po kayong magkasama. Sana po ay palagi po tayong magkasama. Parang isang pamilya, ang wika ni Joy. Nagkatinginan kami ni Vic at napangiti siya sa akin. Para bang sinasabi niya sa akin na handa siyang bumalik sa akin para sa aming anak. Pagkatapos ay bumaling siya kay Joy. Sige, tutuparin ko yung gusto mo. Kung yan ang magpapagaling sa'yo, gagawin namin ang mama mo. Sagot niya sa aking anak. Siyempre, lalong natuwa ang aking anak. Napangiti na rin ako dahil ngayon ko lang ulit nakitang masaya nang ganon si Joy. Nang makatulog ulit si Joy, ay kinausap naman ako ni Vic. Nena, sana hayaan mo akong makasama ang anak ko. Pakiusap niya sa akin. Oo naman, karapatan mo naman yun bilang ama ni Joy. Sagot ko, salamat. Pagkatapos ay nagsimulang magtapat sa akin si Vic. Hiwalay na pala kami ni Tina. Magdadalawang taon na. Talaga? Kung ganon, ikaw na lang mag-isa sa buhay. Kasama ko ngayon ang tito at tita ko. Pero pagkatapos ni Tina, hindi na ako naghanap ng ibang babae. Inilaan ko na lang ang oras ko sa paghahanap sa inyo ni Joy. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Sa loob pala ng ilang taon ay hinahanap pala kami ni Vic. Nakaramdam ako ng kaunting guilt dahil sa ginawa kong pagtatago sa kanya. Inaamin ko, nagkamali ako sa pagpili kay Tina. Akala ko siya na ang babaeng tamang-tama para sa akin, pero hindi pala dahil matapos ang 5 taon na pagsasama namin, iiwan lang pala niya ako. Sumama siya sa ibang lalaki. Kung sa bagay, malakas ang loob niyang gawin yon dahil hindi naman kami kasal. Iniwan niya sa akin ang 2 naming anak. Ayon, si tita ang nag-aalaga sa 2 niyang apo. Sagot pa niya sa akin. Ganon pala ang nangyari. Tangi ko na lamang nasabi. Pagkatapos niyang magkwento. Ikaw nena, bakit sa loob ng 9 na taon hindi ka nag-asawa? Tanong niya sa akin. Bakit pa ako mag-aasawa? Minsan na ako nasaktan.
Masakit yung nangyari sa akin at kahit kailan, hindi ko makakalimutan yon. Kaya takot na akong magmahal pa. Sagot ko na may halong hinanakit. Patawarin mo ako, Nena, kung iniwan ko kayo ni Joy. Seryosong paghingi ng tawad ni Vic sa akin. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Huwag kang mag-alala, Vic, dahil sa ginawa mong sakripisyo ngayon para sa ating anak. Unti-unti na kitang napapatawad. Ang mahalaga lang naman sa akin ngayon ay mahal mo ang ating anak. Samantala, lumipas ang ilang araw ay muling nakalabas ng ospital si Joy dahil lumakas naman siya kahit papaano. Siguro dahil na rin sa pagiging masiyahin niya kapag kumpleto ang kanyang mga magulang. Habang nakikipag-bonding si Vic sa aking anak, ay hindi ko noon namamalayan na nagiging malapit kami ni Vic sa isa't isa. Malalim na ang gabi. Hindi ka pa ba uuwi sa inyo? Tanong ko sa kanya isang gabi. Baka naman magtampo na ang mga anak mo sa iyo dahil alam mo na madalas kang naririto para alagaan si Joy. Hindi magtatampo sa akin ang mga anak ko. Pinaliwanagan ko na sila. Hindi naman nagbago ang pagtingin ko sa mga anak ko. Yun nga lang, mas kailangan ng atensyon ni Joy dahil sa sakit niya. At saka ngayon ko lang nakasama si Joy, sagot pa ni Vic sa akin. Pagkatapos noon ay nagtimpla ako ng kape para sa aming dalawa. Kaunting kwentuhan. Hanggang sa nauwi na naman kay Joy ang usapan. Doon ay hindi ko napigilang umiyak sa labis na pag-aalala. Hindi mo maiiwasan sa akin ang umiyak. Nanay ako, nararamdaman ko ang bawat paghihirap at pinagdaraanan ni Joy dahil anak ko siya. Alam ko na hirap na ang anak ko sa sakit niya. Alam mo, Vic, kung pwede ko lang sanang saluhin ang sakit niya. Siguro matagal ko nang ginawa yon. Ayaw kong nakikita si Joy na umiiyak at naghihirap sa tuwing sumusumpong ang sakit niya. Sabi ko habang umiiyak. Naiintindihan kita, ang sabi ni Vic. Pagkatapos ay sinandal niya ako sa kanyang balikat at tinulungan akong pakalmahin. Huwag kang panghinaan ng loob. Dapat tayong mga magulang ni Joy. Tinitibayan natin ang loob natin. Manalig tayo sa Diyos. Isipin mo ha, kung panghihinaan tayo ng loob, mas lalong mawawala ng pag-asa ang anak natin. Sa atin lang siya kumukuha ng lakas. Dapat ay ipakita natin kay Joy na matatag tayong dalawa para magkaroon siya ng inspirasyon para lumaban sa sakit niya. Dagdag pa niya. Na-realize ko na tama si Vic, kaya unti-unti kong pinahid ang aking mga luha at saka. Naramdaman kong nakaramdam ako ng comfort habang nakasandal ako sa balikat ni Vic. Alam mo, minsan iniisip ko na hindi siguro ako iiyak ng ganito kung hindi ka dumating sa buhay ko sa loob ng 9 na taon. Simula nang ipagpalit mo ko kay Tina, palagi na lang akong umiiyak. Nung una, ikaw lang ang iniiyakan ko dahil hindi kita makalimutan noon sa isipan ko. Tapos sa pagdaan ng panahon, unti-unti akong nakamove on sa'yo. Akala ko matatapos na ang pag-iyak ko. Yun pala, si Joy naman ang magpapaiyak sa akin. Vic, ipinanganak lang ba ako para umiyak? Huwag kang mag-alala, Nena. Hindi ko na kayo iiwanan ni Joy. Paniniguro ni Vic sa akin. Talaga? Halos hindi ako makapaniwala sa sinabing yon ni Vic. Sana tanggapin mo ulit ako sa buhay mo, Nena. Pinapangako ko sa inyo. Hindi na kita sasaktan at hindi ko na kayo iiwan. Mahal na mahal ko kayo ni Joy. Wika niya. Mahal mo ako? Gusto kong makasigurado sa aking narinig. Akala ko noon si Tina ang mahal ko. Pero napagtanto ko ring kinalaunan na nagkamali ako ng desisyon sa pagpili ko kay Tina sa halip na ikaw dahil huli ko nang napagtanto na ikaw pala ang mahal ko, ang sabi pa ni Vic. At sa pagkakataong ito ay ramdam kong totoo ang kanyang mga sinasabi. Ang naging pag-uusap naming yon
ay isa sa mga nagpagulo ng isipan ko tungkol sa mga nararamdaman ko para kay Vic. Nagahalo pa noon sa dibdib ko ang puot at pagmamahal sa kanya. Bagamat siya pa rin ang tinitibok ng puso ko, palagi ko namang naaalala ang mga panahong umiiyak ako dahil sa kanya. Pero sabi nga ng iba, gagaling din ang sugat pagkalipas ng panahon. Only time can heal, ika nga. Kaya hinayaan ko na lamang ang panahon ang magsabi sa akin kung dapat ko na bang mahalin ulit si Vic o hindi pa. Papa Dudut, hindi kami iniwan ni Vic sa mga pagsubok na dumating sa buhay namin ng anak ko. Naging positibo ako at malaki ang pag-asang gagaling din ang aking anak sa kanyang sakit. Samantala, naging karamay ko si Vic sa pag-iyak, pagdarasal, at siyang nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa akin at nang dumating ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Nagpasya kaming isugod si Joy sa ospital dahil naghihingalo na ang aming anak. Labis kaming nataranta ni Vic habang sinasakay sa ambulansya si Joy at habang bumabiyahe ay abot langit ang aming pagsusumamo na sana'y mailigtas ang anak namin. Joy, pakiusap, lumaban ka. Parang awa mo na, lumaban ka. Hindi ka mamamatay. Hindi ako papayag, Joy. Kaya mo yan. Lumaban ka, ang sabi ko sa aking anak. Habang inaasikaso ng dalawang nurse ang naghihingalong si Joy sa loob ng ambulansya. Mama, sana po'y mahalin niyo po si Papa. Yun lang po sana ang huling hiling ko sa inyo, ang sabi ni Joy sa akin. Oo, Joy, mamahalin ko ang tatay mo. Pangako, humahagulhol ako ng mga oras na yon. Love na love po kayo ni Papa. Sinabi po niya yun sa akin. Yon ang huling mga salitang binanggit ni Joy bago siya lagutan ng hininga. Sinika pa siyang i-revive ng mga nurse sa loob ng ambulansya. Pero wala na talaga. Wala na si Joy. Iniwan na ako ng aking anak. Nang oras ding yon ay halos gumunaw na ang mundo ko. Hindi ko matanggap na patay na si Joy. May pagkakataong hinihiling ko sa Diyos na muli niyang buhayin ang aking anak. Akala ko ay panaginip lang ang lahat. Ngunit wala na talaga si Joy at kailanman ay hindi na siya babalik pa. Pagkatapos ideklarang dead on arrival si Joy, ay agad siyang dinala sa morgue. Si Papa ang bumili ng bagong damit ni Joy habang ako naman ay parang baliw na wala sa sarili. Iyak ng iyak at halos isumpa ang mundo dahil ang isa sa iilang mga taong nagmamahal sa akin ng totoo ay nawala pa. Pero dumating si Vic at sinubukan niyang palakasin ang loob ko. Bagamat alam kong nasasaktan din siya sa mga nangyari, ay pinilit niyang maging matatag para sa akin. Nang sa gayon ay may masandalan ako. May masandalan ako. Oo, Papa Dudut. Naging karamay ko si Vic sa pagsubok na yon sa buhay ko. Hindi niya ako iniwan. Sa mga oras na bagsak ang kalooban ko. Ngunit aaminin kong nakaramdam din ako ng kaunting guilt sa sarili dahil napapansin kong mas may panahon pa siya sa akin kesa sa dalawa niyang anak. Kaya isang araw, pagkalibing sa aming anak, ay kinausap ko si Vic. Ngayong wala na ang anak natin, tapos na ang obligasyon mo. Maaari ka nang bumalik sa inyo, wika ko. Hindi ko gagawin na iwanan ka, Nena. Hayaan mo sana na tulungan kita. Masasandalan mo ako sa mga panahong ito. Sagot pa ni Vic sa akin. Pero tumatanggi na ako. Hindi na. Salamat na lang. Mahal kita, Nena, at hindi ko hahayaan na magsisi ako dahil pinakawalan ulit kita, Anya. Tatapatin na kita, Vic. Nandun pa rin ang takot sa puso ko na baka ikaw, isang araw ay iwanan mo ulit ako at ipagpalit sa ibang babae. Wala na sa akin si Joy
at ayokong masaktan ulit. Baka hindi ko na kayanin pa. Naiiyak kong wika. Pakiusap, huwag kang matakot na mahalin ako. Dahil sa pagkakataong ito ay sigurado na ako sa aking mga nararamdaman. Mahal kita at pinaninindigan ko na yon. Ang mga katagang binitawan sa akin ni Vic, buo ng desisyon ko. Tapos na ang papel mo sa buhay ko, ang sabi ko sa kanya. Pero deep inside ay alam kong hindi pa. Ngunit mas mabuti na ito kesa sumugal lamang ako sa wala. Hindi ako aalis. Matapang na wika ni Vic. Matapos mo akong sakta noon, tapos sasabihin mo sa akin ngayon na mahal mo ako? Anong kasiguraduhan kong tama yung sinasabi mo? Ganyan din ang sinasabi mo noon sa akin. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ako sa ere. Galit na sabi ko sa kanya. Nena, alam ko kung gaano kasakit ang dinulot ko noon sa buhay mo. Ano bang gusto mong gawin ko para patunayan sa iyo na pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga ginawa ko sa iyo? Gusto mo lumuhod ako sa harapan mo? O sige, gagawin ko, sabi ni Vic. At pagkatapos ay lumuhod siya sa aking harapan. Vic, tangi ko lamang nasabi sa kanya. Nena, patawarin mo sana ako. Hindi ko kinakaya na makita kang ganyan. Alam kong matinding sakit ang dinulot ko sa iyo. Pero umaasa pa rin ako na isang araw mapapatawad mo pa rin ako. Naiiyak na wika ni Vic. Sana'y bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon at sana'y hayaan mo ako makabawi sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa iyo. Nena, sana tanggapin mo ulit ang pagmamahal ko sa iyo. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko alam ang sasabihin sa kanya noon. Napapaisip ako kung dapat na ba akong sumugal ulit sa kanya. Paano kung masaktan niya ulit ang kalooban ko? Gulong-gulo na ako ng mga oras na yon. Sa pagkakataong ito ay pinapangako ko sa iyo, ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi na kita iiwan at paiiyakin. Nena, mahal na mahal kita at handa kong gawin ang lahat. Maibalik mo lang ang tiwala mo sa akin. Yun ang mga binitawang salita sa akin ni Vic bago ako umalis at iniwan siyang nakaluhod at naiiyak pagdating sa bahay. Agad na napansin ng aking ama ang halos namumugto kong mga mata. Alam niyang may kinalaman ito sa pag-uusap namin ni Vic sa burol ni Joy. Itay, bakit po ganon? Akala ko po wala na kayong pagmamahal sa kanya. Akala ko po tapos na ang lahat sa amin. Pero bakit po nangyari sa akin ito? Sabi ko sa aking ama. Kahit na hindi mo sabihin sa akin, minahal mo si Vic sa loob ng 9 na taon. At hanggang ngayon, siya pa rin ang laman ng puso mo. Sabi ng ama ko sa akin. Naguguluhan po ako. Yun lamang ang nasabi ko. Sabay iyak. Agad naman ako niyakap ni Papa para pakalmahin ako. Anak, ang may papayo ko lang sa iyo, sundin mo kung ano ang dinidikta ng puso mo. Anak, nararamdaman ko na sa pagkakataong ito, mahal na mahal ka ni Vic. Sana'y bigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon. Kung mahal mo si Vic, huwag mong ikahiya, huwag mong pigilan ang sarili mo na maging masaya sa piling ng taong minamahal mo. Sa pagkakataong yon, ay hindi ko na maitatanggi na mahal ko pa rin si Vic. Hindi siya tumigil noon sa pagdamay at pagsuyo sa akin hanggat hindi nawawala ang puot sa dibdib ko. Hindi naglaon ay unti-unti na rin gumaling ang mga sugat sa dibdib ko at napatawad ko rin si Vic, Papa Dudut. Naging magkaibigan ulit kami. Doon ay naramdaman ko na sincero na siya sa akin. Dahil sa kanya ay nabigyang muli ng kahulugan ng buhay ko. Sa piling ni Vic ay nakaramdam muli ako ng kasiyahan. Unti-unti na rin akong naka-move on at natanggap ang aking tadhana. Samantala,
Sa pagdamay sa akin ni Vic ay mas lalong tumindi ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya isang araw ay hindi ko na pinigilan pa ang sarili ko na maging masaya. Kapiling ang taong pinakamamahal ko. Isang araw ay muli kaming dumalaw ni Vic sa puntod ni Joy. At dinalhan namin siya ng magagandang bulaklak at nag-alay kami ng dasal. Pagkatapos noon ay hinawakan ni Vic ang aking mga kamay. Joy, anak, kumusta ka na? Nasaan ka man ngayon? Sana'y masaya ka. Sayang nga lang at hindi ko na nasama. Yung mga kapatid mo, nasa eskwelahan kasi sila. Pero alam mo ba, Joy? Gustong gusto nilang dumalaw sa puntod mo. Ang sabi ni Vic sa puntod ni Joy. Sana kung nasaan ka man, anak, sana'y palagi mo kaming ipagdarasal kay Papa Jesus na sana bigyan kami ng malulusog na pangangatawan. Bigyan din niya kami sana ng tibay at lakas ng loob para harapin ang bawat hamon sa buhay. Anak, mahal na mahal ka namin ng papa mo, ang sabi ko naman sa aking anak. Naramdaman kong nasa paligid lamang noon si Joy. Masayang masaya na makasama kaming muli. At saka, anak, may sasabihin ako sa iyo. Nako, tiyak na, matutuwa ka dito. Bigla na lamang sabi ni Vic. Nagtataka ako. Teka, ano naman yun, Vic? Tanong ko sa kanya. Ngunit nagpatuloy si Vic sa pagkausap sa puntod ng aming anak. Joy, hindi ba't nangako ako sa iyo na mamahalin ko ang mama mo ng buong tapat? At saka, hindi ba gustong gusto mong magkasama na kaming dalawa? Alam mo ba, Joy? Tutuparin ko na ang pangakong yon. Ano bang ibig mong sabihin? Muli kong tanong sa kanya. Aaminin kong nakaramdam ako ng sobrang excitement sa sinabi ni Vic sa aking anak. Nena, tamang-tama. Narito tayo ngayon sa puntod ng anak natin. Oh, na siguro ang tamang panahon para sabihin to sa iyo. Napangiti ako. Ano? Huminga muna ng malalim si Vic bago nagpatuloy. Nena, tatanggapin mo ba ako bilang asawa mo? Sa sobrang gulat ay nanatili lamang akong nakatitig sa kanya. Nena, mahal na mahal kita. Alam ng Diyos at ni Joy kung gaano kita kamahal. Maaring nagkamali ako sa iyo noon. Pero sa pagkakataong ito, itatama ko na ang lahat ng pagkakamali ko. Nangangako ako ngayon sa harap ng puntod ng anak natin, ikaw lamang ang kaisa-isang babaeng mamahalin ko at gusto kong makasama sa panghabang buhay. Nangangako ako na kailanman hindi kita iiwanan at ipagpapalit kanino man. Hindi rin kita paluluhain dahil sa sama ng loob. Buhay ko ang iaalay ko para sa iyo, para pasayahin ang buhay mo. Nena, sana bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Pagpapatuloy pa niya. Dahil doon ay isang desisyon ang aking ginawa. Oo, Vic, binibigyan kita ng second chance. Tinatanggap ko ang pagmamahal mo sa akin. Halos maiyak naman si Vic sa narinig niya mula sa akin. Nena, salamat talaga ng marami. Oo, Papa Dudut. Sa pagkakataong yon, ay handa na ulit akong sumugal kay Vic. Sinunod ko ang aking puso dahil aaminin kong mahal na mahal ko talaga ang lalaking yon. At heto na kami ngayon ni Vic, binigyan ng tadhana ng pangalawang pagkakataon para magmahalan. Bawat minutong lumipas ay mas lalong tumitibay ang pagmamahalan naming dalawa. Tama pala na nakagagaan ng loob kapag wala kang puot o hinanakit na tinatago sa dibdib. Ang sarap sa pakiramdam at buo ang paniniwala namin ni Vic na panig sa amin ang tadhana na kami talaga ang magkapalaran sa kasalukuyan. Ay isang masayang pamilya na kami ni Vic at may isa na rin kaming anak. Ako na rin ang nag-aalaga sa dalawang anak niya kay Tina.
maganda na ang takbo ng buhay namin ngayon, ngayong pandemic, ay nagpasya kaming mag-online selling at sa awa ng Diyos. Marami naman kaming benta at kung may dumating mang problema sa amin, ay tiwala kaming masusurvive namin yon dahil pareho naming haharapin yon ni Vic at tiwala kami sa isa't isa. Muli, maraming salamat sa pagkakataong tulad nito at sana'y magsilbing inspirasyon ang simpleng kwento ng buhay namin. Ng asawa kong si Vic, more power sa Papa Dudut YouTube channel at sa Papa Dudut Stories. Lubos na nagpapasalamat, Nena. Isa sa mga parte na masakit para sa mga magulang ay ang mamatayan ng anak. Totoong nasasaktan din sila kapag nakikita nilang umiiyak at nagdurusa ang kanilang supling. Ngunit hanga ako kay Nena dahil sa kabila ng lahat ay pinilit pa rin niyang maging matatag para sa kanyang anak na si Joy. Bukod sa bumalik din si Vic sa kanyang buhay para siya'y tulungan at samahan sa pagsubok na yon sa kanilang buhay. Hindi masamang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang tao lalo na kung nakita naman natin na lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang kasalanan. Nakita po natin na sa kabila ng pang-iwan ni Vic noon ay muli niyang bawi para sa kanyang mag-ina. Nagsakripisyo at pinatunayan niya na karapat dapat siyang patawarin at bigyan ng pangalawang pagkakataon. At sa huli, pinatunayan ni Vic na worth it ang second chance na ibinigay sa kanya ni Nena dahil masaya na sila ngayon. Sa kanilang buhay, sa huli ay mas masarap pa rin ang magpatawad kaysa magtanim ng galit sa iyong puso. Muli, maraming salamat sa inyo, Nena, sa pagbabahagi ng inyong kwento ni Vic at more power sa inyo.